Oh yeah, 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 yeah. Isang mapagpalang araw po sa atin lahat mga kabisnes, mga kapapi, mga kamars. Ayan, nag-vlog na naman po tayo sa ganap ng mag-aalas 11 ng gabi. Ayan. 10:50. Ako na lang mag-isa. Mga tulog na sila. Pero magigising ako mamaya mga kabisnes na mag-edit nito kasi hindi pa ako marunong mag-edit mga kabisnes, mga kapapi. At ang panahon po ngayon ay umuulan. Buong maghapon po umuulan. Malakas pa yung ulan. Hindi ko rin po alam kung may bagyo kasi wala naman kami oras na manood. Kasi nga buong maghapon naman po ayaw nga pala mga kabisnes, mga kapatid. Maraming salamat po pala sa mga nag-pray po kay Kuya Buknoy sa vlog po namin ngayong araw na po kaninang umaga. Dahil marami pong mga nagmamahal kay Kuya Buknoy. Kaya nga umabot ng 3K yung views namin mga kabisnes, mga kapatid, mga kamars. Dahil sa nandyan kayo at lagi kayong umuunawa sa aming mga vloggers kahit na hindi kaaya-aya minsan yung vlog, minsan nakakabwisit, minsan nakakalungkot, minsan nakakaiyak. Minsan naman po is funny. Pero syempre, yung kalagayan ni Kuya Buknoy talagang natatsa ko sa inyo dahil sobrang dami niyo po nagmamahal sa kanya, sa pamilya namin, sa mga hindi ko po na babanggit araw-araw sa lahat po ng tumatangkilik sa mga YouTube channel namin. Maraming salamat po. So yun po, update ko lang po kayo kay Kuya Buknoy sa kanyang karamdaman. Dahil mo po, ngayon ay araw ng Sunday, pero magma-Monday na kasi na po 10:52 ng gabi. So mag-11 na. So kunting oras na lang, 1 hour na lang po mga kabisnes, mga kapapi. Ganap ng Lunes na is 24. Magiging 24 na yung date. Update ko lang kayo mga kabisnes sa kanyang kalagayan, sa kanyang sitwasyon ngayon. Si Kuya Buknoy po ay wala nang lagnat kasi diba po, sabi ko nga po, 3 days na po siyang may sakit. At ang kinaganda ko nun, kahit hindi ako doktora, napainom ko po siya ng BioFlu, tapos Sinotab, medyo bumaanggaang na po yung pakiramdam niya. Ang ulo niya medyo konting makirot pa, pero yung lagnat, wala na po siyang lagnat. Ang nararamdaman na lang niya po ay sa tagiliran niya, yung paglabas ng dumi niya ay makirot. Kaya mga kabisnes, pupunta po kami ng ospital para follow-up check-up po ni Kuya Buknoy. At ang mga team naman po ay nag-alala si Bay, nag-alala rin si Damula, pumunta rin po dito. Si Kuya din po kaninang umaga ay nandito rin po. At kinamusta si Kuya Buknoy, just tumawag po siya uli ng bandang alas 8 ng umaga. Tumawag pa rin siya kahit nandito na siya ng 5 o'clock ng madaling araw. Kinamusta niya si Kuya Buknoy. Hindi nga niya po inistorbo kasi natutulog pa si Kuya Buknoy. Si Makmak po yung kausap niya. Kinamusta niya hanggang sa nag-video call po sila ng alas 8 ng umaga. Yun nga, tinanong kung anong kalagayan niya at kung gusto niya bang ngayong araw na to, kaninang umaga ay dalhin siya sa ospital. Pero ang sabi po ni Kuya Buknoy kay Kuya Kabisnes ay huwag kang mag-alala, kaya ko to. Tinatanong po ni Kuya, baka kaya siya nilalagnat dahil sa na-infection yung bituka niya sa loob. Yun ang sabi ni Kuya kanina nung nagkausap sila sa video call. Kaya sabi niya, huwag kayong mag-alala Kuya, ate, na
pupunta kami ng ospital po sa Luis. Nag-antay lang kami ng pumasok yung sahod namin sa YouTube. Kasi, yun nga, dahil Sabado at Linggo siguro, na traffic. Pero, Lunes talaga po talaga ang check-up. Kasi nga, pag Sabado at Linggo, walang ano yan. Walang OPD. Monday po talaga siya mga kabisnes. So, yun nga, ako na yung makikipag-usap sa doktor niya, sa surgery niya. Papaano ang gagawin ko kapag ganyan na nagkakasakit siya. Kasi nanghula lang ako dahil hindi nga ako doktor. Hulaan ko lang kung ano yung inumin niya, magtatanong lang ako, ganito. Ang alam ko kasi sa lagnat, gano'n, Bioflu or paracetamol. So, tsumawang ba siguro kasi nawala yung lagnat niya o dahil sa hilot. Kaya, nawala yung lagnat. So, yun po mga ka-business. Dahil sa inyo, kaya nakumbinsi ko po siya na magpa-check up ulit. Dahil sabi niyo nga po sa comment section, kailangan mo magpa-check up po Pinoy kasi hindi ibang sakit ang nararamdaman mo kundi cancer. Kaya wag mong baliwalain. Yun po ang mga nasa comment section ko mga ka-business. Sinabihan ko siya, tapos may binasa pa nga po ko dito na meron siyang colon cancer stage nabubulol ako stage 2B, pero nagpakemo siya, nag-under radiation siya. Ngayon daw ay 10 years na siyang survivor ng colon cancer. Pinabasa ko po sa kanya yun, yung comment section na yun. Sabi ko sa kanya, tinan mo siya, nagpakemo siya. 10 taon na siyang survivor. Sana ganun ka rin, sabi ko sa kanya. Pero hindi pa eh. Hindi pa siya masyadong makumbinsi kasi na minsan may nag-chat sa kanya sa messenger na ibang mga na huwag kang magpakemo kasi imbis na mapatagal ang buhay mo, mas mabibilis kasi nga baka hindi mo kayanin. Ganun yung mga ibang comment section at saka sa nag-chat din sa kanya na bumigay ang katawan mo, ma-stress ka, tapos tamaan yung ibang mga mo sa loob ng katawan, yung kidney, yung mga ganun daw. Kaya sabi ko sa kanya, hindi mo pa naman na-try kasi meron namang may chemo, nagkikemo na may colon cancer stage 4B na nag-chat din sa akin na siya, babae pa siya. Tapos, sabi niya sa akin mga ka-business, sa una lang naman daw talaga ganun, na nahihilo ka, na nasusuka ka, na wala kang ganang kumain, na nakakalbo ka. Sa una lang naman daw yun. Pero habang ganun daw yung nangyayari, alam niya na tuwing magkikemo siya, once in a month lang naman kung magkemo. Sabi niya, alam niya na pag nagkemo siya, ang ginagawa niya, kahit na wala siyang ganang ikain yung niya, kain na siya ng kain kasi nga binabawi niya baka kasi bumaba yung immune system niya, magkanon daw. Yun ang sabi niya. Kaya, tapos meron din daw na juice na pinapainom or iniinom niya na para magpagana at pampaano din po sa cancer niya is nasa 100 plus daw po yung juice na yun. Yun ang sabi po yun daw ang kanyang inumin, sabi sa amin kachat ko na may colon cancer din po. Kaya sabi ko sa kanya, kahit na alam nating mahal yung mga ganyang bagay, gagawin natin kasi nga para din sa iyo yan, para din sa iyo, para lumakas ka. Kailangan mong magpalakas kasi marami pa kami nagmamahal sa iyo, tapos umaasa sa iyo, lalo na kami mga anak mo, diba po mga ka-business. Kailangan mong gawin yun dahil na marami nagmamahal sa iyo. Sinabi ko sa kanya yun. Tapos ang isa pa, sabi ko sa kanya, kaya siguro sinabi ng doktor mo na magpakemo ka dahil na yun, kumbaga late na. Dahil how many years na po mga ka-business,
Pang alam ko mga kabis, 23 years na sa January na naoperahan. January 28 po yata or 29 ganun, something. 23 years ka nang naoperahan, tapos siguro kaya nung huling punta natin, nag-urgent na sila magpakayamo ka, naunahan ka lang ng takot. Yun ang sabi ko sa kanya mga ka-business. Tapos, kinakabahan din ako pa kasi hindi nga lalim yung sakit na ganyan. Di ba kung lagnat lang yan, di ba? Mga ka-business. Sinabihan ko siya, sumunod ka sa doktor kasi hindi naman natin alam dahil hindi naman natin napag-aralan yan. Tapos sa mga kinakain niya naman po mga ka-business, hindi naman siya kumakain dati ng karne. Karamihan ng pagkain namin dito ay gulay, isda. Hindi talaga kami lalo sa mga baboy ganyan. Hindi po. Siguro, pag may mga okasyon, yan, nakakapagkarni siya. Pero yung ako bibili, tas lulutuin ko, mga ganun, bihira talaga. As in, siguro sa isang linggo, hindi kami nagkakarni. Ang puro gulay talaga, tsaka isda po. Siguro, manok, oo, pero hindi araw-araw, hindi every other day, hindi po. Kasi, yun nga, parang nakasanayan mo na maggulay lagi. Minsan, nilalagaan ko lang siya ng okra, talbos, alugbati, pero yung juicer niya, hindi ko na masyadong nagagawa. Siguro sa next time, bibili uli ako doon sa labas pa. Medyo maluwag-luwag na mga business. At saka doon po pala sa nagsabi sa amin sa comment section mga business na Mengay, tuwing mayroong kang biyaya or sponsor na nanggagaling, magtabi ka. Opo, wala namang problema po yung mga business na kumbaga, siguro nakikita nyo naman kung kalagayan namin. Wala po kasi kami naipon. Wala po talaga. As in, yung sinasahod namin, nauubos din po at hindi kami nakakapag-savings kasi nga maliit lang din naman po yung views namin. Siguro po, pag medyo lumaki po yung sahod namin, nakakapag-savings na po kami. Ayun, makakapagtabi po ako para po pag-webinton. Maraming salamat po sa concern. At isang magandang payo din po yun para sa akin. Pero sa ngayon po, medyo wala pa talaga. Siguro pag makapagtrabaho na dahil si Makmak din at saka si Dudong po kumukuha na siya ng requirements niya at malapit na siyang mag-start. Pag nakumpleto niya na po yung requirements niya at magtatrabaho na siya sa SM kasi naman siya na-interview na tapos pumasa na siya. Kumbaga yung may kulang na lang siya ng konti na requirements at ang start niya ay sa December 11 po ang start niya. So kasi hindi naman po siya nag-aral, yun nga sabi niya kung mag-aaral ako mas dagdag pa ng magiging isipin ng magulang niya, pero kung meron lang naman kami pampaaral sa kanya, napaaral na po namin siya. Pero meron din na magandang loob sa kanya na kay Papa Jis na mag-sponsor para sa kanyang pag-aaral, pero hindi yata niya po tinanggap or kumbaga nag-usap sila ni Papa Jis na hindi na yata, ganun. Pero naisip niya, gusto niya siguro tumulong sa magulang niya, sa amin, sa mga kapatid niya, kaya yun siguro po yung naging decision niya. Pero maraming salamat pa rin po dun sa mag-i-sponsor na yun. Kung sino man po yun. Hindi ko na po kasi maalala dahil hindi po talaga ako matandain mga ka-business dahil siguro matanda na, tas matanda na, 47. Sa dami ng iniisip ko, wala na akong naitabi sa utak ko na yun na yun mga ka-business. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga tumutulong din po sa amin, kay Kuya Buknoy, nung una pa lang, katulad nila Ma'am O, Tita Oni, yan, maraming salamat po sa inyo. Ma'am Marisa,
Elsa, kay Tita Lulu, kay si Rene, kay Ma'am Luming, tapos yun po yung mga natatandaan ko, si Tita Jollimy, si Susette, yan, mga nagbibigay pagtulong, pagmamahal. Si Tita Lins, no, nagpadala po yan sa amin ng pang sa cellphone. Tapos sino pa ba to? Si Ma'am M, Watskin, yan, nagbigay din po. Si Ma'am Bernalyn OFW, si Lenny 24, tsaka si LV OFW, marami pa po eh. Dahil hindi ko pa ganong kabisado yung iba mga kabisnes. Tapos si Tita V, ako, yan. Yung mga iba pa po na hindi ko nabanggit, pasensya na po. Pero lahat po kayo pinasasalamatan po namin ng aming buong pamilya. At sobrang saya po namin kasi kahit hindi po tayo magkadugo, minahali po kami ng parang kapamilya niyo. Kaya Diyos na po ang bahalang magbigay ng blessing din po sa inyo, katulad po ng pinapaabot niyo po sa amin, sa pamilya namin. Maraming salamat. At isa pa po, doon po sa mga higing basher, siguro na higing basher, maraming salamat din po kasi kahit na nababash nyo kami, nanonood pa rin kayo, kahit na naiinis kayo, nanonood pa rin kayo sa amin. Maraming salamat po sa inyo. At doon din po sa nagsabi sa amin na si Kuya Buknoy aanga-anga. Salamat din sa iyo kasi yun yung pananaw mo sa buhay na sinabihan mo si Kuya Buknoy na aanga-anga na walang alam. Uy, parang may narinig akong topic Sana po, mga kabisnes, huwag po kayo magsawa sa manood, tumangkilik sa kanya-kanya namin YouTube channel dahil kung wala kayo, wala rin po kami dito kasi yun nga, tinan nyo, mga kabisnes, kontakin nyo, magto 21,000 na po yung subscriber namin. Diba? 20,000 pala mga ka-business. Kala wala akong internet mga ka-business. Nakiki-internet lang tayo. Sabay ka na. Show. Are you checking for internet success? Yan. Sige. Tawa-tawa lang. Ito na. Gawin natin mga ka-business Wait lang po mga ka-business. 20,900. Ayan. 20,900 mga ka-business, mga kapati, mga ka-Mars. Sobrang proud ako sa inyo dahil malaking tulong po sa amin yan. Ginagawa nyo sa aming panonood. Diba mga ka-business? Ayan. 20,000. Ay, nadagdagan po yung subscriber namin. 20,949 mga ka-business. 20,949 na kami. So, konti na lang po mga ka-business. 51 person na lang. Nasa 21,000 na kami. Maraming salamat po sa pagmamahal niyo sa amin. At ito nga po. Meron tayong pasasalamatan dahil sobrang mahal ako. Ayun, wala na naman mga kabisnes yung internet. Kasi nga, bumabagyo, umuulan, ano ba ito? Tapos 5% na lang yung ko. Yung aking charging. Okay kasi, wala kang internet. Connected na mga kabisnes, mga kapapi. Basahin natin. Tingin sabi niya dito, si Bebe Mix Vlog.
Kuya Noy, tulungan mo pong sarili mo, maawa ka kay Ate Mengi kasi pagod na pagod din yan kay Papaw at mga gawaing bahay, sabi ni Ma'am Bebe Mix Vlog. Oo, minsan po may katikasan din po talaga ang ulo ni Kuya Bok may mga ka-business. Kasi nga, ayaw niya nga sa akin magpa-vlog eh. Ayaw niyang i-vlog ko siya dahil magkakalit na naman daw kayo sa kanya. Sasabihin na naman niya ang tigas ng ulo mo, Bok mo, sasabihin daw ganun. O, diba? Sabi ko, tanggapin mo yun kasi matigas yung ulo mo. Sabi ko sa kanya mga business. Meron siyang sinabi ko ito. Ito na. Ito na po yung nagsabi sa akin na, Ate Mengay, isa po akong cancer. Sabi niya sa akin, isa po akong cancer survivor, malignant stage 2 kaya mo. Ang radiation po ako ito ngayon 10 years ng awa ng Panginoon. 10 years na daw siyang na naging survivor. Siya si Liza Ortiz. Yan. Maraming salamat po Ma'am Liza Ortiz kasi pinalakas niyo ang loob ko at nagawa ko pong sabihin kay Kuya Buknoy. Konting panahon lang siguro baka makumbinsi po natin si Kuya Buknoy na tulungan niya yung sarili niya na gumaling, na mapahaba pa niya ang buhay niya para sa ating lahat, sa lahat na nagmamahal po sa kanya. At maraming salamat din po kay Bing Rosales na walang sawang sumusuporta at nagpipray din po siya para po sa kanya. Sabi niya dito, dasal palagi at herbal medicine. Minsan po mga ka-business, hindi ko po maisip kung ano yung herbal para sa kanya. Kasi meron kaming barley, yun nga po, may nag-sponsor po sa amin ng barley. Yun, katulad yan, bago siya matulog, pinainom po muna po siya ng barley. Tapos kanina umaga, si Dudong po, pinainom din yan si papa niya ng barley, isang baso po. Maraming salamat po sa nag-sponsor ng barley namin. At sabi niya dito si Yumi Suzuki, pa-check up ka Kuya Buknoy para hindi lumala ang sakit. Opo, papacheck up po kami bukas siguro. Ayan, maghapon na naman kami sa ospital dahil syempre pag alam natin na government, pila talaga yan. Yun, mainitin pa naman ang ulo ng mga ka-business. Sa totoo lang po, aminin ko sa inyo mga ka-business, malaki po ang pinagbago ng pag-uugali ni Kuya Buknoy. Noong wala pa siyang, hindi pa siya naoperahan. At ngayon na naoperahan na siya. Bugnutin, mainitin ang ulo, yung konting ano lang, lalo na yung lagi niya sasabihin sa amin na manalangin kayo na magtagal pa yung buhay ko kasi ayoko kayong iwanan na ayoko kayong iwanan ng wala. Gusto niya bago siya daw mawala sa mundo, meron kami sariling tahanan, meron kami negosyo. Kasi alam niya daw ang mangyayari kapag wala na siya, kung kakayanin ko bang lahat. Kasi nakikita niya daw ngayon sa sarili ko na kahit anong gawin ko, maging malakas, trabaho, magkaiba na talaga yung tumatanda ka tapos may alagain kang maliit. Malaki pong pinagkaiba. Kaya yun ang lagi niyang sinasabi sa akin. Bigyan pa siya ng mahabang buhay para sa amin ng pamilya niya. Gusto niyang maiwanan kami na mayroon kaming masisilungan na sarili. Yun ang gusto niya. Kasi nga dahil sa katigasan ng ulo ko, yung bahay namin, nabenta ko, yung pandemic, isa na daw, may matatawag tayong sariling tahanan. Yun ang gusto niya. Kasi yung mga bata ko nga, siguro, naisip nila malakas yung magulang nila. Kaya ganun siguro. Dahil lumaki sila na yung mga magulang niya kinakaya ang lahat.
Pero siguro, may awa ang Diyos na yung tuloy-tuloy lang yung magiging maayos ng YouTube channel. Siguro makakaipon din tayo, makakagawa rin tayo ng mga gusto niyong gawin na pinapangarap ni Kuya Boknoy. Yun. Naging emotional na ako. Ay, iyakin talaga ako makakabisi sa totoo lang. Kapag biglang may pumapasok sa utak ko na malungkot, ganun. Iyak ko agad. Hindi ko alam, hindi ko sinasadya yung mga kabisnes sa pusa talagang. Kahit halimbawa nagbablog lang kami nila kung yung kabisnes nila ate, tas bigla akong natats. Papatak agad yung luha ko. Sabi nga nila kung pwede akong mag-artista, Crying Lady, panalo ko. So yun po mga kabisnes, kinuwento ko lang naman po sa inyo yung mga nangyayari sa buhay namin kasi yun lang naman po talaga yung daily vlog namin. At ito pa po pala si Mama Bells. Nag-comment din po siya sa amin na pwede daw kami humingi ng referral sa doktor para ilipat kami ng ibang ospital kasi nga sa totoo lang malayo po talaga ang Avenue. Kung hindi matatraffic 2 hours, ay kung traffic 2 hours, mga ganon. Pero kung wala namang pong traffic, siguro lampas ng kalahating oras bago makarating doon. Yun po. Maraming salamat po sa inyo, Mama Bell. Sige po, gusto ko nga po din malapit na, kaya lang iniisip ko, dito po kasi malapit sa amin. Hindi ko pa po alam yung pasikot-sikot katulad sa isabi nyo na pwedeng, alam ko na yung sa loob ng hospital kung paano ang galawan. Eh, dito po kasi, sinisipon na ako. Hindi pa po. Pero, i-try po natin kung may makita kami malaking hospital dito kasi doon po kasi sa East Avenue, kompleto po kasi doon as in talagang malaki. Marami rin po mga magagaling na doktor. Sinisipon na ako. At meron siyang sinabi. Ay, si Denden po mga kabisnes, nag-aaral po siya. Ayan nga po, sasabihin ko nga po sa inyo. Si Denden po nag-aaral po siya modular kasi nga po, diba, kung napapanood niyo po yung mga vlog namin noon, siya po ay nagkasakit ng PTB pneumonia. So, nagagamutan po siya kaya hindi po siya pumapasok daily. Nagmo-modular lang po siya mga kabisnes. So, minsan naiiwan ko rin po siya kay Pau Pau na mag-alaga, pero iyak pa rin. Siyempre, ang hinahanap nanay, ang daddy nasa nanay. So, yun po, si Denden po ay patuloy na nag-aaral at ngayon na nagkaroon kami ng problema kay Denden. Kinausap ko kasi siya noong isang araw dahil kung nakita niyo po yung vlog ng papa niya noong nakaraan ay pinatawag sa school si papa niya para kausapin ng kanyang advisor. Dahil ito si Denden, hindi nakakapagpasa ng kanyang mga modular. Kumbaga, may nagawa pala siya, hindi niya naipasa mga kabisnes. So ngayon, pinatawag si papa niya at pag uwi ng papa niya ay yun. Pinagsabihan siya na bakit hindi mo tinapos ang mga modular mo? Ang sabi niya, hindi pa raw niya tapos. Gumawa naman daw siya, hindi pa niya na-send. Ngayon, ito yung naging problema namin mga kabisnes na wala siyang grades mga kabisnes. Sinabi niya sa akin, wala akong grades, mother. Yun din ang sabi ng papa niya, paano kang bibigyan ng grades? Hindi ka nagpasa ng mga modular mo. May nagawa siya, gumagawa po siya lagi sa laptop na po yun eh. Ginagawa niya. Hindi niya lang nasend ng nasend kasi inaantay niya. Ang gusto niya mangyari, isang baksakan lahat ng ginawa niya, tapusin niya lahat sa kanya ibabaksak. Eh hindi pala ganun. Kaya nagkaroon siya ng problema mga kabisnes.
wala siyang grades. Ngayon, nung tinawag yung tatay niya at kinag-usap sila, sabi niya ng tatay niya sa advisor niya, kung gusto niya po ma'am, kayo po mismo kumausap kayo. Hindi. Inantay po namin na sabi ng teacher pupunta rin. Ayun, nagsabi si Dengin, siyempre na ano din siya na bakit ganun mga wala pa akong exam, binasa ko naman. Diba? Takot din siya na hindi siya makagraduate, mga ka-business. Kasi pangalawang ulit niya ngayon sa K-12. Kasi hindi nga siya nakatapos nung nakaraan dahil yun nga, nagkasakit siya. Tapos ngayon ginagamot na siya, naggagamutan siya, yun na lang yung gagawin niya, hindi niya nagawa ng maayos. Kaya ayan, kinakabahan siya na hindi siya makagraduate dahil hindi pa siya nagkakaroon ng, hindi pa siya nagbibigyan ng exam. So ngayon, ayan, to the rescue na naman, pupunta na naman ng magulang para kausapin yung teacher niya dahil nangangamba din siya dahil sayang yung araw at panahon. Imbis na kolehiyo ka na lang at sana makapag-kolehiyo ka. Hindi niya natapos yung mga gawain niya dyan sa modular. Puti pa si Wakma kahit ay modular. Namamasahe din siya minsan papunta dun sa school niya. Tapos papapicture, mga ganun. Updating si Makma kasi nga gusto niya ma-produce na makatapos din siya ng high school para senior high na siya pagbalik niya, pagpasokan. Yun, naka-exam na si Makmak. Ngayon, si Denden hindi pa naka-exam. Ngayon ang problema namin ngayon, mga ka-business. Hindi ko rin masabi sa kanilang papa kasi nga, di ba may karamdaman, masakit ang taliliran niya, yung opera niya, masakit. Matadagdagan ko na naman yung stress ng isa. Kaya ito, ang pa-editing ko nitong vlog na to ay si Denden. Mapanood man niya, nasabi ko naman na yun. Pero hindi mo na sana siya manood ng vlog namin bukas pag na-upload po. Kasi yan, habang nasa ospital kami, mai-stress na naman si papa namin. Pati ako nai-stress. Ay, ito si Denden. Yan po mga ka-business ang problema ko ngayon sa kanya. Dahil kailangan namin ulit makausap ang teacher na naipasa niya na lahat at nag-aantay din siya na ipapasa ang exam. So, ayun po mga ka-business. Maraming salamat po sa pagsama niyo sa vlog ko dahil hindi po makapag-vlog si Kuya Boknoy dahil nga po may sakit. Pagpasensyahan niyo muna yung vlog ko mga ka-business. Dagdag dito sa revenue namin mga ka-business. Dito namin kinukuha ang lahat mga ka-business, mga kapapi, mga ka-Mars. Kaya huwag po kayo masawang manood at tumangkilik sa amin lahat. Lalong-lalo na po ang ka-business official, ka-business family, Papa Dins TV, Mrs. KB Official at Famous Budang at ang mga kagwang. Especially po kagwang Boknoy Official. So, ingat po kayo palagi mga ka-business at maraming salamat po sa panonood niyo po sa amin. Diyos na po ang bahalang magbalik po sa inyo sa lahat ng kabutihan ginagawa niyo po sa amin kanya-kanyang YouTube channel. Maraming salamat po muli. Hanggang dito na lang po. Kaya yan, may natutunan kayo sa akin. Sana po may natutunan kayo kasi alam ko si Mengay walang walang ganong alam. Pero bilang ina, sisikapin ko po na magkaroon ng mga kaalaman lalo na sa mga komento ng mga ka-business na nakakadagdag kaalaman sa utak ko mga ka-business. Maraming salamat po muli sa inyo. Huwag po kayo sana uling magsawa. Hanggang dito na lang po. Never say goodbye. Tomorrow is another day. Tira. Kanat. Todo.